Ariyan na si Erika! Sigaw ng isang batang lalaki habang nakatingin sa isang babaeng siga kung maglakad sa gitna ng kalsada sa kanilang baryo. Mahaba ang kanyang buhok, merong nakataling pulang panyo sa ulo. Hawak-hawak niya ang isang lollipop habang naglalakad at ang isang kamay nakapamulsa. Naks naman! Sexy mo talaga, Erika! Isang lalaking tambay ang sumigaw upang makuha nito ang atensyon ni Erika. Kumuyom ang kanyang kamao at masamang tumingin sa lalaking nagsabi nun. Nung sinabi mo, ha? Tanong niya dito. Wala, sabi ko mukha kang astig. Natatakot na tura ng lalaki. Ulitin mo pa yung sinabi mo, makakatikim ka na sa akin. Asar na turan ni Erika. Makakatikim ka na raw, Pogs! Isang batang lalaki ang sumigaw. Pinandilatan ni Erika ng mata ang batang lalaki at mabilis na dinakma ang tenga nito upang pingutin. Namilog ang mga mata ng bata at napangiwi sa sakit. Aray! Ungol ng bata sa kanya. Mabilis niyang binawi ang kanyang kamay. Ngunit hindi pa rin nawawala ang matalim na tingin ni Erika. Nagbibiro lang ako, Erika. Mukha ba ako nagbibiro, ha? Masungit na tanong niya dito. Napailing ang bata. Hindi ko na uulitin. Anito at ilang beses sinampal ang bibig. Pasalamat ka't bata ka. Mag-aral ka nga dun. Ani Erika, dali-dali naman tumakbo ang bata. Napangisi si Erika. Akmang aalis na siya nang biglang harangin siya ng 3 tao. Hoy Erika, ang siga-siga mo dito? Anong tingin mo sa sarili mo? Giit na isang bakla sa gilid. True ka riyan, sis. Saad pa ng isang bakla sa kabila. Pati bata, pinapatulan mo? Sarkastikong tura ng babaeng naroon sa gitna ng 2 bading. Huwag nga kayo makialam. Baka pati kayo mapatulan ko. Wika ni Erika at inilapit ang sarili sa mga ito. Nakitaan ng takot ang 3 at bahagya ito na paatras. Anong gagawin mo, ha? Nauutal na tanong ng babae. Gusto mo? Papulahin natin yung nguso niyong 3, ha? Nang aasar, nasabi ni Erika. Lalo pang napaatras ang 3. Gusto mo bang ipapabarangay mo ako? Tatay mo barangay chairman, di ba? Wala ka na bang ibang linya, Agatha? Paulit-ulit na lang yan, nakakasawa na. Putol ni Erika sa sasabihin ni Agatha. Hindi niya na ito pinansin. Dumiretso sa paglalakad hanggang sa makarating sa kanilang bahay. Simple lang ang bahay ni Erika Reyes dahil mahirap lamang ang kanilang buhay. 22 taon na siya. Ang kanyang tatay Migs, magsasaka. Ang kanyang nanay Elsie naman nagpe-pedicure. Naninirahan sila sa probinsya ng Bulacan, na sagana sa sariwang hangin at tubig, maging sa bundok. Yon ang Barangay Paraiso, Manga Street, kung saan madalas merong away at kaguluhang nagaganap. Gumagawa ka na naman ng gulo, Erika. Bungad sa kanya ni Elsie. Napanguso naman siya. Nanay naman, yan na lang ba talaga ang palaging tingin niyo sa akin? Ano pa ba? Tuwing naroon ka sa labas, hindi ako mapakali at baka sumasali ka na naman sa mga gulo. Sermon ng kanyang ina. Lumapit si Erika sa kanyang ina at niyakap niya ito. Tigilan mo ako ah. Ba't ayaw mo makinig sa akin? Umakto ka nga bilang babae. Erika pa man din ang pangalan mo. May pang-aasar sa tono ng kanyang inang si Elsie. Hindi ba't ikaw nagpangalan sa akin na Erika? Ang baduy-baduy. Pagmamaktol niya. Aba, baka gusto mo ibalik kita sa sinapupunan ko. O siya, dalhin mo na yan labahan sa ilog at maglaba ka. Utos ni Elsie habang inaayos sa mga gamit ito sa pagpapedicure. Napakamot sa ulo si Erika. Ngunit sinunod din naman niya ang utos ng kanyang ina. Bitbit ang isang basket ng labahan. Naglakad siya papunta sa ilog. Ilang minutong binaybay ni Erika ang daan bago nakarating sa ilog. Tanghaling tapat, kaya wala namang tao naroon bukod sa kanya. Sinimulan niya ang labahan ng mga damit
nang may matanaw siyang taong inaanod ng tubig sa ilog sa hindi kalayuan. Sino yun? Tanong niya sa sarili at biglang napatayo. Dali-dali siyang naglakad sa gitna ng rumaragas ng tubig sa ilog at nilapitan ng taong inaanod. Hinawakan niya ang katawan nito. Hinila upang iahon. Hoy! Ayos ka lang? Tanong niya sa walang malay na lalaki habang tinatapik-tapik ang pisngi nito. Idinikit niya ang dalawang daliri sa ilong nito at doon niya napagtanto na humihinga pa ang lalaki. Ngunit napansin niya, marami itong sugat na natamo sa katawan. Naamoy niya din ang alak sa bibig nito. Paniguradong lasing ang lalaki bago nahulog. Naisip ni Erica na baka nahulog ito sa tulay sa itaas ng parte ng ilog. Napangiti siya nang mapansin niya ang kakaibang karisma ng lalaki. Maputi ang balat nito, matangos ang ilong, makakapal at maayos ang hugis ng kilay at may mapupulang labi. Bawat anggulo ng muka ay perpekto, para bang isang artistang lumabas sa telebisyon. Sa buong buhay ni Erica, ngayon lamang siya nakakita ng ganito kagwapong lalaki. Isang muka na hindi madaling mahanap. Gising! Hoy, gumising ka! Aniya habang niyuyog-yug ang katawan ng lalaki. Ngunit hindi pa rin ito nagigising. Isa na lamang ang tanging paraan na naiisip ni Erica. Iniwan niya ang kanyang labahan sa tabing ilog. Pinasan niya ang may kabigatang lalaki patungo sa kanilang bahay. Nay? Tay? Tawag niya nang makapasok sa bahay nila. Agad namang lumapit ang mag-asawa at nagulat na makita nilang may lalaking karga-karga si Erica sa likuran nito. Abay, sino yung nasa likuran mo? Tanong ng kanyang inang si Elsie. Sino yan, Erica? Aba, napakagwapo naman ang binatang yan. Namamanghang sambit ni Tatay Migs. Ay, tulungan niyo ako. Tsaka itong lalaki sa likod ko. Nakita ko inaanod sa ilog walang malay. Pagod niyang paliwanag. Hindi nagdalawang isip. Natulungan ng magulang niyang si Elsie at Migs ang lalaking bitbit niya sa likuran. Dinala nila ito sa bakanting silid at inihiga at doon ginamot ang sugat na natamo. 2 araw ang lumipas bago nagising ang lalaki. Who are you? Tanong nito matapos dahan-dahang imulat ang mga mata. Napatingin ito kay Erica. Nawala sa sariling ipaglalandas ang daliri sa pagitan ng ilong at labi ng lalaki at parahang hinahawakan. Nang mapagtanto ni Erica ang ginagawa, bigla niyang binawi ang mga kamay. Ilang beses siyang napalunok bago nagsalita. Gising ka na pala? Inilibot ng lalaki ang kanyang mata. Sa hindi pamilyar na lugar. Nagtataka at naguguluhan. Yun ang umukit sa mukha nito. Where am I? Napabuga ng hangin si Erica. Pwede ba wag ka mag-English? Pwede bang sagutin mo na lang yung tanong ko? Inis na sambit nito. Saglit na natulala si Erica at tila nagulat sa inasta ng lalaki. Malamang narito ka sa bahay namin. 2 araw kang walang malay, no? Sagot niya. Tila hindi na kontento ang lalaki sa sagot niya at naghahangad pa ng susunod na sasabihin. Can you tell me the exact place? What happened to me? Galit na nitong tanong at nahihirapang umupo. Napaawang ang labi ni Erica at tila kumulo ang kanyang dugo para sa lalaki. Aba, may gana ka pa magalit FYI, ako ang tumulong sa'yo. Kung di kita nakita na inaanod sa ilog, patay ka na siguro ngayon at masasayang ang kagupuhan mo. Tsaka narito ka sa Bulacan, no? Mahabang litanya ni Erica na nawawala na ng pasensya sa lalaki. Oh, Erica, gising na pala yung binatang yan. Bungad ni Elsie pagpasok sa kwarto. Opo, kaso, Nay, may attitude pala ang lalaking to. Galit na sambit ni Erica. Ano ka ba, Erica? I-control mo nga yung emosyon mo. Galit ka na naman. Kaya ka nagkakaroon ng maraming kaaway. Ay nako, paniguradong gutom ka na, iho.
Halika na rito, may niluto akong pagkain. Erika, alalayan mo na yung binatang yan papunta sa kusina. Tura ni Elsie. Halika na, iho. Kumain ka at magpalakas. Sambit ng amang si Migs. Sinunod ni Erika ang ina, kahit labag yun sa kalooban niya. Inalalaya niya ang lalaki sa pagtayo at paglalakad papunta sa kusina. Mister, maupo na po kayo. Sambit niya sa lalaki. Hindi alam ng lalaki kung ano sasabihin. Thank you. Pasasalamat nito. Kita mo anak, ang bait niya. Sa simpleng bagay nagpapasalamat. Nakangiting tura ni Elsie. Iho, anong pangalan mo? Saan ka nang galing? At ano ba nangyari sa'yo? Sunod-sunod na tanong ni Migs. I'm Harris. Sagot nito. Ilang taong ka na? I'm 25. Taga saan ka, Harris? Paano ka napunta sa ilog? Muling tanong ni Tatay Migs. Agad naman itong tinapik ng asawang si Elsie. Ano ka ba? Ang dami mo namang tanong. Pakainin mo muna kaya. Suway ni Elsie sa asawa. Nakatulala ang lalaki at titig na titig sa lamesa. Tila nag-iisip kung paano kakainin ang hindi pamilyar na pagkaing naroon sa lamesa. What's this? Tanong ng lalaki. Nagtataka ang muka at tila sinusuri ang mga pagkaing naroon. Sinangag, dilis at tuyo, itlog at pansit kanton. Almusal, iho. Kumain ka na at magpalakas. Nakangiting sagot naman ni Elsie. Kumunot ang noo ni Erika habang sinusulyapan si Harris at napaismid. Maarte din pala tong lalaking to. Mayaman ka ba ha? Ani Erika. Ano ka ba Erika? Ba't ganyan ka makapag-usap sa kanya? Hindi ba't ikaw ang nagligtas sa kanya? Di ko alam na eh. Naiirita ako. Palagi siya nag-i-English. Ngayon naman nag-iinarte. Mas maarte pa ata to sa akin eh. Naiiritang tura ni Erika. I will eat. Tugon ni Harris at pinilit itong kainin ang pagkaing nasa harapan. Kahit hindi siya sanay. Eat! Eat! Pwede ka namang kumain na lang. Matapos ang kanilang agahan, tila naging interrogation room ang bahay ni Erika sa kanyang mga magulang dahil hindi na naubusan ng tanong para sa lalaki. Nakakaawa ka naman bata ka. Nasaan ang pamilya mo, iho? Tanong ni Elsie. Umiling ang lalaki. I don't know. May naalala ka na, Harris? Paano ka nahulog sa tulay? Hindi sumagot ang lalaki. Alam ko na. Biglang sambit ni Erika. Napalingon ang mga ito sa kanya. Baka siguro broken-hearted siya. Kaya naisip niyang tumalon sa tulay. What? No! Mabilis na sagot ni Harris na tila natamaan sa sinabi ng babae. Mabilis namang nakatikim ng batok si Erika sa kanyang ina. Ano ba yung sinasabi mo? Imposible yon. Paano niya sasayangin ang ganito kagwapong itsura? Tura ni Elsie habang pinagmamasdan ang mukha ng lalaki. Tumikim ang asawa nitong si Migs. Elsie, masyado ka malapit. Lumayo ka ng konti. Sambit ni Migs at inilayo nito si Elsie sa binatang si Harris. Nay, ang tanda nyo na. Huwag naman ganyan. Ani Erika. Bata ka. Anong pinagsasabi mo? Magkaugali talaga kayo ng tatay mo kung ano-anong iniisip. Sermon ni Elsie sa anak. Hindi ako komportable sa suot ko. Can I change my clothes? Biglang request ng lalaki at tila nangangati na ito habang suot-suot ang damit ng tatay ni Erika. Oo nga pala iho, pasensya ka na't iyan lang ang napasuot namin sa'yo. Sa asawa ko lang kasi merong mga panlalaking damit. Sambit ni Elsie. Nanlaki ang mga mata ni Harris. Nang meron ito mapagtanto. Sino ang nagpalit sa kanang damit? Tanong nito at napatingin sa bandang ibaba bago binalingan ng tingin ang dalagang si Erika. Duh! Ew! Huwag kang mag-isip na ako nagpalit ng damit sa'yo, no? Saad ni Erika at pakiramdam niya, kinilabutan siya sa ideyang yon.
Huwag kang mag-alala, Haris. Ligtas ang sikreto mo sa akin. Atin-atin lang yun bilang lalaki. Nakangising sagot ni Migs. Nakahinga naman na maluwag si Haris. O siya, Erika, samahan mo si Haris at bilhan mo siya sa palengke ng mga susuotin. Utos ng inang si Elsie. Magrereklamo pa sana si Erika nang bigla na lamang inabot sa kanya ang pera ng kanyang ina. Aalis na rin ako at magpapapedicure pa. Ako rin, punta muna ako sa taniman. Ikaw na ang bahala anak kay Haris. Saad din ang kanyang ama. Walang nagawa si Erika, kundi samahan ng binata. Ang pogi naman ang kasama mo na yan, Erika. Uy, pre, may boyfriend na si Erika. Akala ko talaga tibo ito eh. Bulong-bulungan ng mga tambay sa labas habang naglalakad si Erika kasama si Haris na sinusuri nito ang paligid. Tumigil si Erika sa paglalakad at hinarap ang mga tao. Gusto niyong busalan ko yung mga bibig niyo Di ko to boyfriend. Alalay ko to, naintindihan niyo? Kumunot ang noon ng binatang si Haris sa sinabi niya. What? Anong alalay? Yes, mister. May problema ba doon, ha? Mataray na tanong ni Erika. Alalay? Hindi ako alalay. Right! Alalay? Nagpapatawa ka ba, Erika? Hindi ba't mahirap lang kayo? Natatawang tura ni Agatha na bigla-bigla na lamang sumulpot kasama ang dalawa nitong alipores na bading. Nagpanting ang tenga ni Erika dahil sa kanyang narinig. Kesa naman sa pamilya mo, Agatha. Kinukurakot ang pera ng mga tao. Kaya merong pambili ang mga magulang mo sa mga luho mo. Tila natamaan doon si Agatha sa sinabi ni Erika dahil nang galaiti ito sa galit. Hindi totoo yan! Wala ka kasing pambili ng luho mo. Hanggang ngayon, palamunin ka pa rin ng tatay at nanay mo. Dahil sa inis, hindi niya napigilan ang kanyang sarili. Lalapit na sana si Erika kay Agatha upang sabunutan ito nang bigla na lamang siyang pinigilan ng lalaking katabi niya. Anong ginagawa mo? Stop this stupid nonsense. Huwag ka makipag-away. I need to buy some clothes. Hindi makapaniwala si Erika sa sinabi ni Haris. Dahil dito, nawala ang kanyang inis kay Agatha. Wow, demanding Pasalamat ka ngayon, Agatha. Sa susunod, di na ako magpapapigil. Huling sabi niya, bago tumalikod at nagpatuloy sa paglalakad. Pwes, kapag muli tayo nagkita, ibig sabihin nun, hindi ikaw ang pinunta ko. Pahabol pa nito at hindi maalis ang paningin kay Haris. Ang pogi niya talaga, bes. Nakakalaglag ng panty. Malanding saad ng bading na kasama ni Agatha. Habang inaakit ng paningin nito si Haris. True ka dyan, sis. Ano pangalan mo? Anang isa pang bading. Hoy, lalaki. Dyan ka na lang ba? Pinagpapantasyan ka na dyan ng mga malalandi at ipokrita, Sigaw ni Erika nang mapansing hindi nakasunod sa kanya si Haris. Agad namang naglakad ang lalaki at sumunod sa kanya. Anong lugar to? Tanong ni Haris habang pinagmamastan ang nagkukumpulang mga tao. Palengke to. Hindi ka pa ba nakakapunta sa ganitong lugar? Never. Maikli nitong sagot. Tinarayan niya ito. Kala mo naman mayaman. Ang yabang mo. Ayam. Mayaman ako, no? Biglang tumawa si Erika. Hindi ito naniniwala sa sinabi ng lalaki. Mayaman? Baka meron ka lang siguro ang second floor na bahay. 10,000 sa wallet. Magandang trabaho at magaling sa English. Akala mo mayaman ka na? Napapailing na sambit ni Erika. Bala ka sa buhay mo. Una nilang pinuntahan ay ang bilihan ng mga damit at shorts. Anong sa inyo? Tanong ng tindera. Ate, nasan dito yung pinakamura? 2 pares ng damit at shorts. Just 2 pair of t-shirt and shorts? Hindi makapaniwalang tanong ni Haris. Ano ba gusto mo? Balak mo ba magtagal sa bahay namin, ha? Isa pa, tinatansya ko lang tong pera, no? Kung pera mo ay pambibili, di okay, hindi ako aangal. Kahit ilan pa ang bilhin mo.
Masungit na aniya at nakapamewang pa. Ang pinakamurang short, 100. Damit naman, 180. Baka naman 150 na lang sa damit ate. Sige na, tawad naman oh. Ani Erica sa tindera. Hindi na pwede ineng, ito na ang pinakamura dito. Ang nipis naman ito ate, dali na, 150 na lang. Pagpupumilit pa ni Erica. Walang nagawa ang tindera sa pangungulit niya. Kaya naman, pinatawad na siya nito. 500 lahat. Nang hihinayang na inabot ni Erica ang 1,000 pera sa tindera. Matapos doon, naglibot-libot pa sila hanggang sa napadaan si Erica sa mga underwear. Ito na lang ang bibili natin. Underwear. Aniya sa lalaki. Napalunok si Harris. I can handle it myself. Ako nang bibili. Di nga pwede. Tinatansya ko nga yung pera, okay? Halika na, pasok tayo sa loob. Tugon na Erica at pumasok sa isang maliit na tindahan. Ito, mura. Tig-50 lang. What? Pambata yan. Ano ba size mo? Ito oh, small. Sambit niya bago kinuha ang small na brief. Are you kidding me? Maliit yan. Pinigilan ni Erica ang kanyang sarili. Ngumiti siya dito at kinuha ang medium size na brief. Siguro okay na to. No, tingin mo. Umiling ang lalaki. Hindi yan kasya sa akin. Ano ba size ng brief mo? Large. Maikli nitong sagot. Bumahid ang pagtataka sa mukha ni Erica. Kinuha niya ang large size na brief at binigay yon kay Harris. Malaki ba yan? Tanong niya. At wala sa sariling tumingin sa shorts ng lalaki. Napakagat-labi si Harris at hindi nito inasahan ang tanong na galing sa isang dalaga. Nang mapagtanto ni Erica ang kanyang naitanong, namula ang kanyang pisngi at dali-daling humarap sa taas. Inabot niya ang perang 500. O ito, bayad mo sa cashier. 250 lang yan Bigyan mo sa akin sukle. Pagkatapos ng kanilang pamimili sa palengke, agad din silang umuwi. Sa buong araw, tila, naninibago ang lalaking si Harris sa bahay ni Erica. Hindi siya makapaniwala. Kung nasan siya ngayon, kasama niya ang isang pamilyang bigla niya nalang nakilala. Napagpasyahan ng mga magulang ni Erica na patuloyin na muna si Harris upang magpagaling. Ayos lang ba sa'yo, Harris? Tanong ni Elsie. Ayos lang po sa akin, tita. Magpagaling ka lang dito, Harris. Sabihin mo lahat ng pangangailangan mo. Saad ni Migs sa binata. Ngumiti naman si Harris. I will. Aba, inalok lang, gusto rin. Bulong ni Erica. Kinabukasan, maaga pa lang bumangon na si Erica. Nadatnan niya ang kanyang mga magulang sa kusina habang ito'y nagluluto ng agahan. Gisingin mo na si Harris, Erica. Mag-aalmusal na tayo. Utos ng kanyang inang si Elsie. Pagkatapos ihain ang pagkain sa lamesa. Hayaan mo muna, Elsie. 6:00 pa lang naman. Tayo na lang muna kumain. Sambit ng kanyang tatay Migs. Ba't ba ang bait-bait yung sa lalaking yun, ha? Pa. Inis na tanong ni Erica sa mga magulang. Halos pabulong ang tanong na yun. Baka kasi mainis ang kanyang ina sa kanyang tinanong. Sa nakikita niya sa lalaki kasi, tila mayabang yon at maarte. At pinaka-kinakaayawan niya sa lahat. Hindi siya nito pinansin. Matapos kumain, umalis ang kanyang tatay Migs kasama ang kanyang ina para sa pag-aasikaso ng lupang sinasaka. Naiwan si Erica sa bahay. Inantay niyang magising ang lalaki. Ngunit 2 oras na ang lumipas, hindi pa rin ito nagigising. Wala siyang ibang magawa kundi ang pumasok sa kwarto nito kung saan natutulog si Harris. Nadatnan niya ang lalaking mahimbing na natutulog. Lumapit siya sa uluhan nito at ilang segundong napatitig sa muka ng lalaki. Pakiramdam niya, na-hypnotize siya sa itsura ni Harris dahil tila nawala siya sa kanyang sarili. Hoy, Erica, kilabutan ka nga sa mga iniisip mo? Aniya sa kanyang isipan. Naroon siya sa ganoong sitwasyon nang bigla na lamang dumilat si Harris. Napasigaw at napabangon sa kama. Dahil sa gulat,
Bumungad ba naman sa kanya mukha ni Erica? Anong ginagawa mo dito? Ilang beses na palunok ang babae bago niya ito sagutin. Tanghali na no? Di ka senyorito dito. Antok na antok pa ang lalaki. Tumingin ito sa orasan sa ibabaw ng dingding. Are you crazy? 8:00 pa lang ng umaga. Ano naman? 6:00 ang gising sa bahay na to. Kung gusto mo manatili sa bahay na to, sumunod ka, okay? Maautoridad na wika ni Erica. Ngayon, lumabas ka ng kwarto, mag-almusal ka, pagkatapos linisin mo ang bahay. What? Ba't ko gagawin yun? Bakit? May pera ka ba para bayaran ang araw-araw na pananatili mo dito? At yung pagtulong ko sa'yo, di ba? Wala kang pera. Kaya gawin mo na lang inuutos ko, maliwanag? Walang nagawa si Haris kundi sumunod kay Erica. Naglinis ito ng bahay gaya ng sinabi niya. I'm done. Hingal na sambit ni Haris bago binitiwan ang hawak na walis. Ngumiti si Erica bago nagpatuloy. Good! Ngayon buhatin mo tong isang basket na labahan at samahan mo ako sa ilog para maglaba. Nanlaki ang mata ni Haris sa sinabi niya. Ano? I am so tired, Erica. Pwede ba magpahinga muna? Reklamo niya. Halatang pagod pa mula sa ginawa kanina. Pinandilatan lang siya ng dalaga. Hindi nagustuhan ang pagtanggi nito. Ngunit, napansin niya ang pawis na bumabagsak sa noo ng binata at ang pagod na mababakas sa mukha nito. Bahagyang lumambot ang ekspresyon niya at napabuntong hininga. Okay, fine. Ako na magbubuhat. Aniya at dinampot ang mabigat na basket. Naglakad siya palabas ng bahay. Kahit halatang pagod, sumunod pa rin si Haris sa kanya. Marahang umiling, habang pinagmamasdan ng katigasan ng ulo ni Erica. Paglabas ni Erica sa pinto, bigla na lamang siyang nasalubong ng isang tumatakbong lalaki. Nabigla siya at nabitawan ng hawak na basket, kasabay na muntik niyang pagkahulog. Ngunit bago pa man siya tuluyang bumagsak sa lupa, isang bisig ang sumalo sa kanya. Bisig ni Haris. Napahawak si Erica sa braso ng binata. Ramdam niya ang init at basang pawis mula rito. Sandali siyang natigilan at napatitig sa mga mata ng binata. Biglang bumilis ang tibok ng kanyang puso. At hindi niya maipaliwanag kung dahil ba yun sa gulat o sa kakaibang pakiramdam na dulot ng presensya ni Haris noong sandaling yon. Agad niyang naitulak si Haris. Pinilit niyang itago ang bahagyang pamumula ng kanyang muka. Magnanakaw! Harangin niyo yung magnanakaw! Sigaw ng isang pulis habang hinahabol ang lalaking bumangga kay Erica. Napakuyom ang kanyang kamao at biglang tumakbo upang habulin ng lalaking tumakbo palayo sa kanya kanina. Walang yakang magnanakaw ka? Binangga mo ako? Sigaw ni Erica habang tumatakbo. Hey! What are you doing? Sigaw na tanong ni Haris na nagtataka sa ginagawa ni Erica. Sanay na sanay ang dalaga sa takbuhan, kaya't naunahan niya pa ang mga pulis. Isang pagliko ang ginawa ng magnanakaw sa isang eskinita. Ngunit hindi yun nawala sa kanyang presensya. Hoy! Ka nang tumakbo! Kapag nahuli kita, sasaktan kita! Pagbabanta ni Erica. Sa tamang tiyempo, inabot niya ang braso ng lalaki at hinila ito pabalik. Nawalan nito ng balanse kaya bumagsak ito sa lupa. Huli ka, balbon! Mabilis niyang pinigilan ang magnanakaw. Hinawakan niya ang magkabilang kamay nito sa likod upang hindi na makatakas. Ilang sandali pa, dumating na ang mga pulis na humahabol dito kanina. Huli ka! Hingal na sabi ng pulis at agad pinusasa ng lalaki. Lumingon to kay Erica, halatang humanga sa ginawa niya. Salamat sa'yo, miss. Kundi dahil sa'yo, baka nakatakas na naman to. Huminga ng malalim si Erica at tumango. Wala ho yun. Naglakad pabalik si Erica. Ngunit napatigil siya nang makita niya si Haris na tumatakbo papunta sa gawin niya. Huminto rin ito nang makita siya. Anong ginawa mo? Tanong nito habang hinihingal. Tinulungan ko lang yung mga pulis na mahuli yung magnanakaw. Napaawang ang bibig ng lalaki at di makapaniwala sa sinabi niya. Are you kidding me?
Are you really that strong? Nagtatakang tanong nito habang sinusuri si Erika. Di ka ba naniniwala sa akin, ha? Mayabang na tanong ng dalaga. Don't do it again. It's dangerous. Tura nito sa seryosong tono. Ilang segundong napatulala si Erika. Hindi niya inaasahan yon na sasabihin ni Haris sa kanya. Napaismid si Erika. Hindi kaya. Sanay na ako. You're still a girl. Bahala ka nga dyan. Hirap mo kausap. Aniya at naglakad pabalik sa kanilang bahay upang kunin ang basket ng labahan at dumiretso na sa ilog. Sumunod naman si Haris sa kanya. Makalipas lang ang ilang linggo, unti-unting nagkakamabutihan si Erika at Haris. Gayon pa man hindi matigil ang bangayan sa pagitan nilang dalawa. Hindi may pagkakailang naging komportable si Haris sa bahay nila Erika at nabuhay na ibang-iba sa kinagisnan niya. Hoy, kailan ka aalis sa bahay namin? Tanong na Erika kay Haris na kasalukuyang nakaupo sa sofa habang nanonood ng TV. Napatingin si Haris sa dalaga bago niya muling ibaling ang tingin sa TV. I'm not yet healed. Sagot niya dito. Ito ang palaging dahilan ni Haris upang hindi siya umalis. Aba, nagiging komportable ka na sa bahay ko ah. Taas noong wika niya dito. Ano yan, Erika? Di pa magaling si Haris ha? At wala namang problema kung magstay siya dito ah, kahit matagal pa. Pagsulpot ng ina nitong si Elsie sa sala, ngumiti si Haris. Maraming salamat po, Tita Elsie. Ang bait-bait mo ah. Hoy, huwag kang magpanggap. Ilabas mo ang totoo mong ugali. Inis na sambit ni Erika sa kanya. Sa ilang linggo pa lamang na magkasama sila ni Erika, tila gumaan na ang pakaramdam ni Haris. Kahit papaano, naibsan na ang sakit na nararamdaman niya bago siya makarating sa ganitong sitwasyon. Hindi niya masasabing minalas siya ng mahulog ang kanyang kotse sa tulay dahil nakatagpo naman siya ng isang masayang pamilya. Ano sinasabi mo, Erika? Tanong niya dito habang pinipigilan ng pagngiti. Masama ang tingin sa kanya ni Erika. Anong ilalabas? Oo nga, Erika. Ano ilalabas? Ang mabuti pa itago mo nga yung masama ugali mo, anak? Dahil nakakalabas na naman? Tura ni Elsie at hindi na napigilan ni Haris na ngumiti. Anong nginingiti-ngiti mo dyan? Mataray na wika niya at nabigyan siya ng masamang tingin ng kanyang ina. Umiling siya at nagbigil ng tawa. Bitbit ang dalawang basket ng labahan. Naglalakad si Haris patungo sa ilog kasama si Erika na pasimpleng naglalakad. Di mo ba ako tutulungan dito? Reklamo ni Haris sa dalaga. Huwag kang magreklamo. Hindi ba't nakikitira ka sa bahay? Libre na nga. Mas kumakain ka rin sa amin. Panunumbat ni Erika sa kanya. Ilang beses niya na itong narinig mula sa babae. Oo na, I know. Napangiti naman si Erika. Mabuti, nagiging masunurin ka na ngayon. Napapangiti na lamang si Haris habang pinagmamasa ng dalagang si Erika. Sa ilang linggong pagsasama, napagtanto niyang maganda ito kahit na masungit at siga kung umasta. Hindi niya alam kung babae ba talaga ito. Dahil kung kumilos, parang lalaki. Ngayon lamang siya nakatagpo ng ganitong babae sa tanang buhay niya. Hoy, ano nangyari sa'yo? Nagulat na lamang si Haris nang mapansin ang dalaga na naroon sa kanyang harapan. At ilang metro na lamang ang layo ng kanilang muka sa isa't isa. Hindi niya napansin, tumigil na pala siya sa paglalakad at natulala. Mabilis siyang umiling. Nothing. Lisan mo na nga, ang init-init eh. Tumango na lang siya at nagpatuloy sa paglalakad. Kung noong una, naiinis si Haris tuwing inuutusan siya nito at palaging bossy. Ngayon, tila nagugustuhan niya na palagi siya nitong inuutusan. Pagkarating sa ilog, nagsimula silang dalawa na maglaba. Habang kinukuha ni Haris ang labahan mula sa basket, bigla na lang niyang nahugot ang isang underwear.
na may kapansin-pansing pulang mancha. Napakunot ang noo niya at napatras ng bahagya. Ano to? Napangiwi siya habang hawak ang panty, gamit lamang ang dulo ng kanyang daliri. Napalingon si Erica at nanlaki ang mga mata nang makita kung anong hawak ng lalaki. Oh my God! Akin yan! Sigaw niya, habang mabilis na lumapit at pilit hinablot ang underwear. Ba't meron dugo dito? Tanong ni Harris na nagtataka. Sa sobrang gulat at kahihiyan, hindi napigilan ni Erica na sampalin ang lalaki. Ano pinagsasabi mo? Natural yan, no? Period ko yan, gago. Saglit na natahimik si Harris at di alam ko ano sasabihin. Di ba't sinabi ko sa'yo? Huwag mong pakialaman ng ganito labahan. It's not my fault. Napunta lang yan sa kamay ko. Napailing na lang si Erica at walang nagawa. Matapos ang paglalaba, hindi na nagtagal sina Erica at Harris sa ilog. Agad na bumalik na sila pauwi. Ngunit sa kanilang paglalakad, nasa lubong nila ang tatlong lalaki na tila kanina pa nag-aabang sa kanilang pagdaan. Ay, Erica? Bati ng lalaking nasa gitna. May bahagyang ngiti sa labi. Napahinto si Erica, gayon din si Harris na nasa likuran niya. Kumunot ang noo niya nang makilala ang lalaking si Raldo. Ang nakabangga niya sa isang kalye kamakailan. Anong ginagawa niyo dito? Samon, Rick, Raldo. Maangas niyang tanong. Pilit pinalaki ang kanyang boses. Sa halip na sumagot, ngumisi si Raldo, habang pinagpapalit-palit ang hawak na tubo sa kanyang mga kamay. Hanggang ngayon, matapang ka pa rin, Erica. Hindi natinag si Erica at diretso siyang tumitig sa lalaki. Hanggang ngayon, duwag ka pa rin, Raldo. Tumawa ang tatlo, ngunit halata ang inis sa mukha ni Raldo. Sa isang iglap, lumapit sina Samon, Rick, kay Erica. Mabilis na sumuntok ang isa sa kanya. Ngunit nagawa niyang umiwas at yumuko upang hindi matamaan. Sinamantala niya ang pagkakataon at isang malakas na sipa ang pinakawalan niya sa binti ng lalaki. Dahilan upang mapaupo ito sa sakit. Bago pa man makabawi ang isa pa, inundayan na ito ng sipa sa sikmura na nagpatumba dito. Napamura ang lalaking nasaktan habang nagpupumilit na tumayo ang isa pa. Ngunit bago pa man tumakalapit, mabilis na tinuhod ni Erica ang mukha nito. Agad itong bumagsak sa lupa, hawak-hawak ang ilong na dumudugo. Masyado siya nakafocus sa dalawang lalaki, kaya hindi niya napansin ang mabilis sa paglapit ni Raldo sa kanyang likuran. Hawak ang tubo at handa nang ihampas ito sa kanya. Ngunit bago pa ito tumama, mabilis na lumapit si Harris sa gawin ni Erica at hinarang ito sa pamamagitan ng braso. Isang malakas na tunog ang pumailan lang nang bumangga ang tubo sa braso ni Harris. Napangiwi ito sa sakit. Sa isang mabilis na galaw, hinawakan ni Harris ang tubo at sinubukang agawin mula kay Raldo. Nagpambuno ang dalawa, kapwa nagpupumilit makuha ang tubo. Mabilis nakabawi si Erica mula sa gulat. Sa isang mabilis na suntok, pinakawalan niya ang kanyang kamao at tumama yon sa panga ni Raldo. Napaatras ang lalaki, nabitawan ng tubo sa tindi ng tama nito. Napatingin si Harris kay Erica, na bahagyang nagulat. Ngunit bakas sa muka ang paghanga nito sa ginawa niya. Pinulot ni Erica ang tubo. Ikinampay yon sa harap ni Raldo. Ano, papalag ka pa? Pananakot niya dito. Namilog ang mga mata ni Raldo at sa isang iglap mabilis itong tumakbo palayo. Iniwan niya ang dalawa na kasamang nakahandusay sa lupa at di na makabangon. Huminga ng malalim si Erica bago lumingon kay Harris. Agad niyang napansin ang sugat sa braso nito. Ayos ka lang? Ako, grabe ang sugat mo. May bahagyang pag-aalala sa boses niya. Ngumiti si Harris. Tila baliwala lang sa kanyang sugat. I'm fine. Bakit mo ginawa yun? May himig ng paninisi sa boses ni Erica. Ngunit halata ang pag-aalala sa kanyang mata.
Kumuha siya ng isang malinis na tela mula sa basket. Marahang pinunasan ng dumudugong braso ni Haris. Napasingha pa ito sa sakit. Dumaing pa ito. Bahagyang lumapit si Erica. Inilapit ang muka sa sugat ni Haris at maingat na hinipan yon. Masakit pa rin ba? Ngumiti ang lalaki. Medyo. Napansin niya ang kakaibang titig nito sa kanya. Ano? Tanong niya. Iniwas ang tingin at nagkunwaring abala sa pagpupunas ng sugat nito. Napangiti si Haris ulit. Bahagyang umiling. Nothing. Ang cute mo lang pala kapag nag-aalala ka. Napasinghap si Erica. Agad siyang tumingin pabalik kay Haris. Ang mga pisngi niya namumulang parang hinog na kamatis. Ano ka ba? Dami mong sinasabi. Pinagdiinan niya ang tela sa sugat nito. Dahilan para mapadaing si Haris. Aray naman, Erica! Reklamo nito, pero hindi nawala ang ngiti sa labi. Baka naman matanggal na yung balat ko sa sobrang diin, ha? Napahagikik si Erica, ngunit agad niyang tinakpan ang bibig. Tila nahihiya sa naging reaksyon. Kasalanan mo yan. Salamat. Mahina nitong sabi. Salamat sa pag-aalaga sa akin. Natigilan si Erica at sa unang pagkakataon, hinayaan niyang magtagalang titig nila sa isa't isa. Hindi niya alam kung bakit biglang bumilis ang tibok ng puso niya. Ano ka ba? Wala yun. Sagot niya at iniwas ang tingin. By the way, are you a gangster? Hindi makapaniwala ang tanong nito. Anong gangster? Sa ganda kong to? Di no? Sus. Yung pangalan mo. Babaeng babae. Bakit di ka kaya umakto na naayon sa pangalan mo? Napakunot ang noon ni Erica at pinandilatan si Haris. Excuse me? Ano gusto mong gawin ko? Magsuot ng ball gown? Maghintay ng Prince Charming? Well, mas bagay siguro kung mahinhin ka. Hindi yung parang laging handa ka makipag-rumble. Napairap si Erica. Pasalamat ka, gwapo ka kahit nakakainis ka. Nabigla si Erica sa kanyang nasabi at mabilis na tinakpan ang bibig. Nagtaas ng kilay si Haris at agad sinamantala ang sinabi niya. Oh, so inaamin mong gwapo ako? Sa paningin ng bulag? Oo. Sagot na Erica sabay irap, pero hindi niya napigilan ang munting ngiti sa kanyang labi. Makalipas ang isang buwan, lalong tumibay ang koneksyon ni Erica at Haris sa isa't isa. Sa bawat araw naging komportable sila sa isa't isa. Hey, pwede bang dahan-dahan ka sa paglalakad? Utos ni Haris habang pinipilit na sundan ang mabibilis na yapak ng babae. Bagal-bagal mo naman kasi. Ang init-init. Reklamo ni Erica. Hindi naman mawawala na isda sa ilog. Papunta kasi sila sa ilog hindi para maglaba, kundi para mamingwit ng isda. Ito ang kadalasang ginagawa ng dalaga at binata, bukod sa pagsama ng mga ito sa mga magulang ni Erica papunta sa bukid paminsan-minsan. Hindi nila matiis ang maiwang dalawa sa bahay na walang ginagawa. Kung minsan, napapasama na rin si Haris kay Erica sa ginagawa niyang katarantaduhan sa kalsada. Kapag wala tayo nahuli, ikaw ang iihawin ko. Pagbabanta ni Erica. Doon na ba talaga ako kasarap sa paningin mo? Napairap ang babae at sinamaan ng tingin si Haris. Kapal din ang mukha mo, no? Hindi ka nga worth gawing pulutan eh. Sagot naman niya sabay pisil sa braso ng binata. Kasalukuyan sila nakaupo sa mababaw na bahagi ng ilog, habang ang kanilang mga paa nakalubog sa malamig na tubig. At dumadalo yon patungo sa ibabang bahagi ng ilog. Napatawa si Haris. At lumapit palalo. Aminin mo na kasi, Erica. Hindi mo lang ako gustong kasama sa panguhuli. Gusto mo rin akong katabi habang iniihaw ang isda. Napalunok si Erica, pero agad niyang iniwasan ang tingin. Tumigil ka nga! Baka ikaw talaga yung masunog dyan sa sobrang kapal na mukha mo. Napasinghap si Erica,
nang biglang buhusan siya ni Haris ng malamig na tubig na mula sa ilog. Haris! Sigaw niya habang napapaatras. Ngunit sa halip na mag-sorry, lalong lumapad ang ngisi ng binata. Ang init mo kasi masyado, Erika. Kailangan mo lumamig. Hindi na siya nakapagpigil at gumanti siya ng buhos ng tubig. Nagtawanan sila, naghabulan sa mababaw na parte ng ilog, hanggang sa pareho na silang basang-basa. Sa kabila ng biruan, may kakaibang kiliti sa loob ni Erika habang tinititigan si Haris. Lalo na nang makita ang masayang ningning sa mga mata nito. Maya-maya, kapwa sila napagod at dahan-dahang lumubog sa tubig. Ninanam na mamalamig na agos ng ilog. Pagkaraan ng ilang minuto, unang umahon si Haris. Napahinto si Erika. Ang mga mata niya, hindi napigilang dumaustos pababa at doon siya natigilan. Basa ang shorts ni Haris. Bumabakat ang bawat linya sa katawan nito. Lalo na sa nakaumbok na short ni Haris. Napalunok si Erika at mabilis na ibinaling ang tingin sa ibang direksyon. Pero huli na, dahil nahuli siya ng binata. Erika! Bulong nito, nakataas ang isang kilay. Anong tinitignan mo? Umiling siya. Pilit tinatakpan ng pamumula ng kanyang muka. Wala akong nakita. Lumapit ito sa kanya. Ang boses, puno ng mapanuksong tono. Sigurado ka bang wala ka nakita, Erika? Dahil sa sobrang kahihiyan, ang tanging nagawa niya itulak siya pabalik sa tubig sabay talikod upang maitago ang pagkapula ng kanyang muka. Hindi alam ni Haris kung anong eksakto ang nararamdaman niya para sa dalagang si Erika. Basta't ang alam niya na sa tuwing kasama niya ito, pakiramdam niya magaan ang lahat. Parang hindi niya alintana ang oras, ang mundo, o kahit ano pang iniisip niya bago sila magkasama. Dahil doon, hindi niya napagtanto na mahigit isang buwan na siyang naninirahan sa bahay ni Erika. Tila nakalimutan ni Haris na mayroong pamilya ang naghihintay sa kanya. Sino darating? Nagtatakang tanong ni Haris sa dalaga. Mula pa kaninang umaga, abala ang pamilya nito sa paghahanda ng pagkain. Yung kapatid ni nanay galing sa Maynila. I see. Sagot naman ni Haris. Ilang minuto pa ang nagtagal na kahanda na ang lahat. Parating na ang tita mo, Erika. Maligo ka na. Utos ng nanay ni Elsie nito. Pwede ka bang bumili ng foil, Haris? Doon lang sa harap ng kanto. Utos sa kanya ni Tito Migs. Tumango siya dito. Opo, Tito Migs. Foil ha? Baka iba iuwi mo dito. Pang-aasras sa kanya ni Erika. Noong pinabili kasi siya ng bawang, sibuyas ang kanyang naiuwi. Matapos kunin ang pera, lumabas siya ng bahay para bumili. Naglakad siya papunta sa kanto nang bigla niyang makasalubong ang isang pamilyar na babae. Manang Eugene? Huminto ang matandang babae. Kita sa mukha nito ang matinding pagkagulat at tila hindi makapaniwala sa nakikita. Sandali itong natigilan bago dahan-dahang lumapit. Para bang tinitiyak kung totoo ang nakikita nito. Sir Haris! Tawag nito sa kanya. Mabilis siya nitong nilapitan at niyakap. Nandito ka lang pala, Sir Haris. Matagal ka na naming hinahanap. Ano pa nangyari sa'yo? Tanong ni Manang Eugene matapos kumalas sa pagkakayakap. How's my mom and dad? Tanong niyang nag-aalala. Nasa ospital ang mama mo. Ilang weeks na po naka-confine dahil sa pagkawala niyo. Nagulat si Haris sa narinig. Ano ibig mo sabihin, Manang? Bakit siya nasa ospital? Mabilis ang tibok ng kanyang puso. Biglang bumalik sa kanya ang realidad na matagal niyang tinalikuran. Simula nung mawala ka, hindi na siya mapakali. Halos hindi na kumakain ng maayos. Palagi kang hinahanap. Hanggang sa isang araw bigla siyang hinimatay sa bahay. Dinala siya sa ospital pero hanggang ngayon hindi pa rin siya nakaka-recover. Pakiramdam ni Haris binagsakan siya ng napakabigat na bagay. Hindi niya inasahan na ganito ang mangyayari.
at maidudulot niya sa kanyang pamilya dahil sa pagkawala niya. Anong gagawin ko? Mahina niyang tanong sa sarili. Umuwi ka na, Sir Harris. Kailangan ka ng pamilya mo. Nag-aalangan si Harris. Mabilis na sumagis sa kanyang isipan ang lahat ng masasayang sandali na kasama niya ang pamilya ni Erica at si Erica mismo. Ngunit mas mahalaga sa kanya ang kanyang ina. Napabuntong hininga si Harris bago bumaling kay Manang Eugene. Sumama ka na sa akin, Sir Harris. Bumalik na tayo sa Maynila. Napalunok si Harris. Saglit na tumingin sa likuran papunta sa bahay ni Erica. Gustuhin man niyang magpaalam, hindi niya kayang gawin yon dahil lalo lamang siya mag-aalangan na umalis. Naisip niyang kapag naayos na ang lahat babalik siya dito. Lumingon siya kay Manang Eugene. Tara na, Manang. Sumakay sila sa taxi pauwi sa Manila. Mapapansin ang lungkot sa mukha ni Harris habang nakaupo sa loob ng sasakyan at bumalik sa kanyang isipan ang lahat ng masasayang sandali kasama si Erica at pamilya nito. Are you okay, Sir Harris? Nag-aalalang tanong ni Manang Eugene. I'm fine, Manang. Sa kabilang banda lumipas ang maghapon, ngunit di pa rin natagpuan ni Erica si Harris. Kaninang umaga pa niya ito hinahanap, ngunit kahit anino ng binata hindi niya nakita. Kinakabahan siya. Hindi maaaring basta nalang mawala si Harris nang walang paalam. Sa dami ng kanya nakaalitang tao noon, hindi niya tuloy maiwasang maghinala. Kung meron bang nagtangkang gumalaw kay Harris, halos halugugin niya na ang buong baryo. Kinausap niya ang mga kapitbahay. Tinatanong ang mga tindero at tindera. Ngunit walang sino man ang nakakita kay Harris. Kulang na lang, isama niya ang buong barangay sa paghahanap. Harris, nasan ka? Bulong niya sa sarili habang patuloy na naglalakad sa kalsada. At sa unang pagkakataon, nakaramdam siya ng matinding takot na baka hindi niya na muling makita si Harris. Hindi mo na ba makita si Harris, anak? Nag-aalalang tanong ng kanyang tatay Migs na pagod na din kakahanap. Hindi kaya't nakita na siya ng kanyang pamilya at umuwi na? Tanong ni Elsie. Sumang-ayon ang asawa nitong si Migs. Baka nga o siya umuwi na tayo. At di man lang siya nagpaalam. Naiinis na tanong ni Erica sa sarili. Kung umalis man ang lalaki, bakit di man lang ito nagpaalam sa kanya? Pakiramdam niya tuloy na durog ang puso niya. Sayang naman ito inihanda natin. Hindi rin natuloy ang pagpunta rito ng kapatid ko. Tugon ni Elsie. Hayaan mo na, Elsie. Tiyak na may hindi inaasahang nangyari sa pagpunta niya dito ng gano'n na lang kaya biglaan siyang hindi nakarating. Nanlulumong pumasok sa kwarto si Erica. Isinalampak niya ang sarili sa kama. Isang araw pa lang na hindi niya nakikita si Harris, meron ang pumipintig sa kanyang puso. Nasanay na kasi siya na araw-araw itong kasama. Dumaan ang ilang buwan, tuluyang nawala si Harris. Hindi na ito muling nagparamdam at nagpakita kay Erica. Kasalukuyang naglalabas si Erica sa ilog. Mababakas sa mukha nito ang inis. Habang malakas na nagkukusot ng damit. Para bang sa bawat pagpiga at pagkusot na ilalabas niya ang galit na matagal nang kinikimkim sa kanyang dibdib. Langya ka, Harris. Bulong niya sa sarili. Habang patuloy na kinukusot ang damit. Halos mapunit na ito sa sobrang diin ng kanyang kamay. Kapag muli tayo nagkita, tatadtarin kita ng pinong-pino at gagawing kinilaw. Samantala, pag-uwi ni Erica sa kanilang bahay, agad siyang sinalubong ng kanyang mga magulang na may ngiting abot tenga. Ano nangyayari, Nay-Tay? Tanong niya, nagtataka sa kasabikan ng kanyang mga magulang. Hindi ba't gusto mo na magtrabaho, Erica? Opo, Ma. Gusto ko na pa magtrabaho. Uuwi bukas ang tita mo. Naghahanap ng katulong ang pinagtatrabahuhan niyang mayamang pamilya, yung Del Valle family. Sinabi ko na ikaw na lang. Saglit siyang natahimik.
Ano ho? Katulong? Baka naman may ibang trabaho bukod sa katulong. Reklamo ni Erika. Pakiramdam niya, mababawasan ang kanyang pride kapag naging katulong ang isang tulad niya. Hayaan mo na, Erika. Malaki naman ang sahod. Tugon ng kanyang ama. Arte-arte mo naman. Uy, mahirap lang tayo, no? Huwag ka na maghanap na ibang trabaho. Isa pa, pagsisilbihan mo lang naman ang anak ng amo ng tita mo. Sandaling napaisip si Erika. Sige na nga, magbabantay lang naman pala ng bata. Tugon niya. Nakangiti siyang tinignan ng kanyang mga magulang. Halatang tuwang-tuwa sa kanyang pasya. Kinabukasan, dumating ang kanyang tiya galing sa Maynila. Buong maghapon to nagstay sa kanila bago sila umalis at bumiyahe pabalik ng syudad. Nay, tay, mamimiss ko po kayo. Naluluhang tura ni Erika habang kumakaway sa kanyang mga magulang. Bago tuluyang umalis ang kanilang sinasakyang kotse. Erika, kapag nakarating na tayo, umasta ka ng naaayon. Huwag kang magulo doon at ayusin mo ang pananalita. Huwag kang magtataas ng boses at maging magalang ka. Tandaan mo, tayo ay katulong lang. Kaya't ipakita mo ang tamang paggalang at asal. Huwag kang makakalimot sa mga itinuro ko sa iyo, Erika. Naintindihan mo ba? Tumango naman si Erika. Paniguradong malaking adjustment ang kinakailangan niyang gawin sa sarili. Makalipas ang ilang oras na biyahe, dulot ng traffic, nakarating sila sa Maynila. Namangha si Erika na makita ang sasakyang pumasok sa isang malaking gate at huminto sa harap ng mansyon. Bumaba ka na. Narito na tayo. Nagmamadaling bumaba si Erika. Ngayon lamang siya nakakita ng malaking mansyon. Halika na, pumasok na tayo sa loob. Sumunod siya sa kanyang tiya. Pumasok sila sa isang malaking pinto na pinagbuksan ng isang katulong. 8:00 na ng gabi, kaya nadatnan nila ang mag-asawang kumakain sa hapagkainan. Good evening, Ma'am Glenn. Sir Rory. Bati ng kanyang tiya sa amo nito. Nakarating ka na pala. Is this your niece? Yes, ma'am. Siya po si Erika. Magandang gabi po sa inyo, Ma'am Glenn, Sir Rory. Ngumiti ang mga ito sa kanya. Nice to meet you too, Iha. You're so beautiful. Tura ng Ma'am Glenn niya. Thank you po. Nahihiya niyang pasasalamat. So, Erika, your job is to serve our son. You will be his personal maid. Understood? Tumango siya. Opo, sir. Marunong po ako mag-alaga ng bata. Huwag po kayong mag-alala. Papakainin ko sa tamang oras yung anak niyo. Papalakihin ko na maayos. Napaawang ang labi ng mag-asawa. Maging ang kanyang tiya ay nagulat sa sinabi niya. Manang, hindi niyo ba nasabi sa kanya na hindi bata ang pagsisilbihan niya? Kumunot ang noon ni Erika. Pasensya na po kayo, ma'am. Erika, hindi na bata ang anak ni Ma'am Glenn at si Rory. Tura ng kanyang tiya. Well, since you said that you can feed someone on time, go to my son's room and invite him to eat here. He hasn't left his room for several weeks. Nagtataka man si Erika. Sinunod niya ang utos nito. Kinuha niya ang susing binigay at sinamahan siya ng isang katulong, papunta sa kwarto kung saan naroon ang anak nila. Hello, sir. Kumain ka na dito. Masama nagpapagutom. Tugon ni Erika sa labas ng kwarto. Leave. I don't wanna eat. Malalim ang boses na pinakawalan ng lalaki. Napakunot ang noon ni Erika sa narinig. Ano bang problema ng lalaking to? Napabuntong hininga siya bago kumatok muli. Sir, hindi ho ako aalis dito hanggat di ka lumalabas. Matigas niyang sabi. Walang tugon mula sa loob. Ilang segundo siya naghintay bago inis na tinulak ang pinto. Nalaking gulat niya dahil hindi pala ito nakalock. Pagpasok niya, bumungad sa kanya ang isang pamilyar na figura na nakaupo sa gilid ng kama. Sino nagsabi sa'yo pumasok sa kwarto ko? Malamig na tinig ng lalaki ang unti-unting narinig ni Erika. Unti-unti rin itong lumingon sa kanya. Ngunit sa sandaling nagtagpo ang kanilang mga mata. Bakas ang pagkagulat sa kanilang ekspresyon. Haris? Tawag ni Erika sa lalaki na kaupo doon.
Erika? Hindi makapaniwala si Erika nang makita niya si Haris. Ang lalaking bigla na lang nawala nang walang paalam. Sa halip na matuwa, isang matinding inis at galit ang kanyang naramdaman. Tumayo si Haris at bakas pa rin ang gulat sa mukha nito. Agad na lumapit si Erika at walang pasabing sinuntok niya ang lalaki sa mukha. Aray! Anong ginagawa mo? Ba't ka nanununtok? Daing ni Haris habang napahawak sa mukha niya. Ikaw! Anong ginagawa mo dito? Galit na saad ni Erika habang muling binigyan ng isa pang suntok si Haris sa braso. Doon, nagkaroon lamang ng idea si Erika kung sino ito. Ikaw ang anak ni Ma'am Glenn at Sir Rory? Yes, I am Haris Del Valle, and you're the maid they sent to me? Hindi siya makapaniwala na totoo nga na mayaman si Haris. Noon, hindi niya ito pinaniwalaan. Ngunit ngayon, napilitan na lamang siyang lunukin ang kanyang pagdududa. Oo. At kung alam ko lang na ikaw ang pagsisilbihan ko, sana mas pinili ko manatili sa probinsya namin kaysa maging katulong mo. Bulyaw ni Erika. Hindi na alintana kung marinig sila sa labas. Hindi makapaniwala si Haris sa bilis ng pangyayari. Ilang buwan silang hindi nagkita tapos ngayon, bigla na lang na nasa harapan niya si Erika. Sa halip na mainis, biglang napangiti si Haris. Sa kabila din ng inis na nararamdaman ni Erika, hindi niya maiwasang matuwa na makita ulit to. I miss you, Erika. Hindi nakagalaw si Erika nang bigla na lamang siyang yakapin ng binata. Ito ang unang beses na niyakap nila ang isa't isa. Napapitlag si Erika sa pagkakayakap ni Haris at agad siyang kumawala. Mabilis niyang tinulak ang binata palayo, ngunit hindi maikakaila ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Iwan mo nga ako? Bago pa makasagot si Haris, biglang bumukas ang pinto at pumasok ang mga magulang nito kasama ang tiya Eugene ni Erika. Napahinto sila sa nasaksihan. Ano nangyayari dito, Erika? Naguguluhan na tanong ng kanyang tiya. Nagtaas ng kilay si Ma'am Glenn at agad lumapit. Ano nangyayari dito? Tanong nito at halata naguguluhan sa sitwasyon. Wala po, ma'am. Inahata ko lang po si Sir para kumain. Napangiti si Haris at umiling. Actually, Mom, Dad, she's the one who saved me when I almost died in a river. Nagulat ang mag-asawa. Really? Ngumiti si Erika. Yes po, Ma'am Glenn. Is she the reason why you didn't come home sa loob ng 1 buwan at mahigit? Tanong ni Sir Rory. Anong tanong yan, Rory? Saway ni Glenn sa asawa. Nung gabing yon, labis ang saya at tuwa nang muling nag-cross ang landas ni Erika at Haris. Sa paglipas ng araw, linggo at buwan, naging masigla na ang binatang si Haris. Hindi na nito kinukulong ang sarili sa kwarto. Hindi lang simpleng ugnayan ng amo at kasambahay ang namuo sa pagitan ni Haris at Erika. Unti-unti, hindi nila napansin na ang kanilang biruan, kulitan at tawanan, may iba na palang dahilan. Nagustuhan din siya ng mga magulang nito dahil nagawa ni Erika na paamuhin at pasunurin ang anak nilang si Haris. Anong ginagawa natin dito? Tanong ni Erika habang naglalakad sa malaking mall. Pumasok sila sa isang store. Gucci? Basa ni Erika sa tatak ng store. I'd like to buy your bag. Sambit ni Haris. Namangha si Erika na makita ang mga magagandang bag na nakadisplay doon. Piliin mo lang lahat ng gusto mo, Erika. Kagaya ng sinabi ni Haris, pumili si Erika ng bag na natipuhan niya. Kumuha siya ng 3 bag. Nagulat ang cashier nang ibigay ni Erika. Nagtataka naman si Erika at hinintay na lang na sabihin ko magkano lahat. Total of 1.3 million pesos po, ma'am. Tugon ng cashier. Nabigla at nagulat si Erika. Nang hina siya at napasandal kay Haris na naroon sa kanyang likuran. Pinagloloko mo ba ako? 3 bag lang, may 1 milyon na. Ano yan, ginto? Ma'am, Gucci po ito, hindi ukay. Napakurap na ilang beses si Erika. Oh, wag na lang, miss.
Sa ukay na lang ako bibili, baka 500 na magastos ko. Ma'am, hindi na po pwede. Natatawang lumapit si Harry sa cashier. Inabot ang kanyang itim na card. Don't worry, miss. Ito na bayad. Bit-bit ang pinamiling bag ni Erica. Lumabas sila ng store. Ang mahal-mahal, Haris. Ba't mo yung binayaran? Hindi mo ba alam na na-scam tayo? Paano kita babayaran dito? Don't worry. Kulang pa yan sa pagligtas mo sa buhay ko. Wow! Gaano ba kamahal yung buhay mo? Huminto si Harry sa isang store ng mga underwear. Nang may maalala, niyaya niya dito si Erica. Anong ginagawa natin dito? Ayaw kung maubusan ka ng panty. Anito at kumuha ng large size na panty. Ano yan? Ang laki niyan. Ano bang size mo? Tanong nito at merong nakakalokong ngisi. Small, medium, medium. Sagot niya at namumula ang pisngi. Di ba naman tong panty ang mahal? Bulyaw ni Erica nang makalabas. Pababa na sila sa parking lot para umuwi. Nang biglang merong tumawag sa pangalan ni Haris. Haris? Tawag ng babae at dali-dali itong lumapit sa gawin nila. Elaine? Gulat na tawag ni Haris sa babae. Sino yan? Tanong ni Erica. Sinuri niya ang babae. Maganda ito at mayaman. I don't know her. Let's go. Seryosong tugon ni Haris at nagpatuloy sa paglalakad. Haris, you can't avoid me forever. We're engaged. And we were going to get married. Napatigil sa paglalakad si Erica. Nilingon niya si Haris na nakatingin sa kanya. Haris, ikakasal ka na pala? Don't believe her, Erica. Di yun totoo. I'm not going to marry that girl. Hindi yun mangyayari. Hindi alam ni Erica. Ngunit nakaramdam siya ng galit, inis at lungkot. Matagal niya nang gusto ang lalaki. Ngunit hindi naman sila. Wala namang namamagitan sa kanilang dalawa. Hanggang sa makauwi, binulabog si Erica tungkol sa kanyang nalaman. Kinagabihan, kasalukuyang kumakain ang pamilya ni Haris. Erica, maupo ka rito. Let's eat. Anyaya ni Haris sa kanya habang nakatayo siya sa gilid. Di na po sir, mamaya na ako kakain. Tugon niya naman. Ngunit bigla na lang tumayo si Haris sa lamesa at nilapitan siya. Marahan siya nitong hinila at pinaupo sa lamesa upang sumabay sa kanilang pagkain. May nangyari ba sa inyong dalawa? Takang tanong ni Ma'am Glenn. Umiling naman si Erica. Wala po, ma'am. Mom. Dad. Panimula ni Haris sa mga magulang. What is it? Tanong ng kanyang amang si Rory. About the engagement. The wedding between me and Elaine isn't going to happen. Seryosong tura ni Haris. Mabilis na umukit ang galit sa mukha ng ama nitong si Rory. Habang ang ina nitong si Glenn nagtataka at naguguluhan. It is going to happen, Haris. Maautoridad na sagot ni Rory. Never, Dad. I already have someone I like. I like her. Gusto kita, Erica. Nagulat si Erica sa sinabi nito. Anong sinasabi mo? Nauutal na tanong ni Erica. Bumilis ang tibok ng kanyang puso. Huwag kang magbiro. What? Hindi makapaniwalang tura ng ama ni Haris. Yes, Dad. This is not a joke. We like each other, right, Erica? Tumingin ito sa kanya habang hinihintay ang kanyang sagot. Hindi niya alam kung anong sasabihin. Dad, you don't need to force me to marry a woman who cheated on me just for the sake of company stability. I already have someone I like. Umigting ang panga na matandang lalaki. What are you talking about, Haris? Alam mong ikaw ang magmamana ng kumpanya. Dad, you're forcing me. Mahihimigan ang pagkadismaya sa boses ni Haris. Tumayo ito at hinawakan ng kamay ng babae at naglakad palabas. Where are you going? Come back here, Haris. Galit na tawag ng kanyang ama. Nawala ang inis ni Erica para sa lalaki. Napalitan niyo ng awa at lungkot. Ano nangyayari, Haris? Pwede mo ba sabihin sa akin? Naroon sila sa labas ng mansyon.
This is the right time for me to say what I feel about you, Erica. Simula nang dumating ka sa buhay ko, ikaw na ang tinitibok ng puso ko. Gusto kita. Mahal kita. Bumilis ang tibok ng puso ni Erica. Hindi niya alam ang kanyang sasabihin. Ngunit alam niya sa kanyang sarili na matagal niya na rin gusto ang lalaki. Ikaw lang ang gusto kong pakasalan, Erica. Wala nang iba. Ano ba talaga nangyari noon? Naguguluhang tanong ng babae. Tinutukoy ang dahilan kung anong nangyari kay Haris bago ang aksidente nito. You're right. I was drunk that day. And suddenly, I lost control habang nagmamaneho. Nalaglag ako sa tulay. And you saved me. You brought happiness back into my life. That day, I was heartbroken over a girl I thought I loved. The woman I convinced myself to care for, all for the sake of her company. But in the end, I still got hurt when I found out she's cheating on me. I was furious, angry beyond words, so I canceled the engagement. But now that I'm back, they want to set me up with her again, but I refused. Hindi ako papayag dahil nakilala na kita. And with you, naramdaman ko yung totoong pagmamahal. There's no explanation for it, no logic behind it. Itinaas nito ang kamay ni Erica at nilapat ang kamay niya sa dibdib nito. Nakaramdam ng saya si Erica sa sinabi nito. Ngunit meron pa ring bumabagabag sa kanya. Totoo ba ito? O baka naman isa lang siyang panandaliang takbuhan ni Haris mula sa sakit na dulot na nakaraan nito. Haris, mahal mo ba talaga ako? O ginagamit mo lang ako para maghilom yung sugat sa puso mo? Hindi, Erica. Hindi ganon. Aaminin ko. Pinaniwala ko ang sarili kong mahal ko siya. At sinubukan ko ipagsiksikan sa isip ko na siyang tamang babae para sa akin. Pero nung nalaman ko niloko niya lang ako, doon ko napagtanto ang lahat. Pero Haris, magkaiba ang mundo natin. Ang pamilya mo, I don't care about that. I don't care about business or my family's plans. What matters to me is you. Ever since you saved me, something in me has changed. Sa bawat sandali na magkasama tayo, lalo kitang hinahanap. Ang ngiti mo, boses mo, ang pakiramdam na buhay ako kapag kasama kita. Hindi ko yun pinipilit, at lalong hindi ko yun kayang pakawalan. Napasinghap si Erica. Pakiramdam niya unti-unting bumabagsak ang pader na matagal niyang itinayo sa kanyang puso. Matapang si Erica. Ngunit sa sitwasyon niya ngayon tila naduwag siya. At nakaramdam siya ng takot. Mahal kita, Erica. Mahal kita. Hindi dahil kailangan, kundi dahil hindi ko kayang pigilan. Naging bahagi ka na ng buhay ko. At hindi ko kayang isipin ang mundong wala ka sa tabi ko. Naluha si Erica. Matagal niyang pinigilan ang kanyang sariling umasa. Matagal niyang nilabanan ang nararamdaman niya. Pero sa sandaling to, alam niya na ang katotohanan. Mahal niya si Haris. Ako din. Mahal din kita. Natatakot akong aminin pero nabihag mo na yung puso ko noon pa eh. Nanlaki ang mata ni Haris. Tila hindi makapaniwala sa narinig. Hinila siya nito at isang mahigpit na yakap ang binigay sa babae. Sisiguraduhin ko na magiging tayo hanggang dulo. Pumikit si Erica at inilapat ang ulo sa dibdib ni Haris. Dinadama ang malakas ngunit mahinahong tibok ng puso nito. Ngunit hindi yun nagtagal nang basagin niya ng ama ni Haris. That won't happen, Haris. I won't allow it. Madiing tugon ng kanyang ama, si Rory, habang nakatingin ng mariin sa anak. Napakuyom ang kamao ni Haris. Ngunit bago pa ito muli makapagsalita, nagsalita na ang ina nitong si Glenn. Hayaan mo na ang anak natin, Rory. Huwag na nating pilitin pa si Haris sa mga bagay na ayaw niya. Hindi mo ba napansin? Maraming nagbago sa kanya simula nang dumating si Erica. Napatingin ang matandang lalaki sa asawa nitong si Glenn. How about the company, Glenn? He is the sole heir. Who will manage it if we let him leave?
Lumunok si Harris. Sa ayaw at sa gusto niya aalis kami. Hindi ko babaguhin ang desisyon ko. Napapikit ang kanyang ama bago bumuntong hininga at muling humarap kay Harris. Are you really going to do this just for that woman? Tanong nito. May bahid ng galit at panghihinayang sa tinig. Yes, Dad. I love her. Siya lang ang gusto kong pakasalan. Sandali itong nanahimik. Tila pinag-iisipan ang susunod na sasabihin. Bago muling nagsalita sa seryosong tono. Fine. I will cancel your engagement with Elaine. At papayagan ko kayo magsama ni Erica. Pero sa isang kondisyon. Saglit na tigilan si Harris bago nagtanong. What is it? You will inherit the company. Nanlaki ang mata ni Harris at agad umiling. Dad. Muling sumingit ang ina ni Harris. Please, for my own sake, anak. Pumayag ka na. Para rin ito sa ikabubuti mo, hindi lang para sa kumpanya, kundi para sa magiging pamilya mo. Napatingin si Harris sa kanyang ina. Bakas sa mata nito ang pagmamakaawa. Muli siyang napabuntong hininga bago tumango ng mabigat ang loob. Okay, fine. Maraming salamat po, sir. Ma'am, huwag po kayong mag-alala sa anak niyo. Ako po bahala sa kanya. Sambit ni Erica. May matamis na ngiti sa labi. Makalipas ang ilang buwang paghahanda ni na Erica at Harris, mangyayari na rin ang kasalan. Bumiyahe rin ng mga magulang ni Erica galing Bulacan patungong Maynila upang masaksihan ang kasalan sa pagitan ng kanilang anak at ni Harris. Noong una, hindi ang mga ito makapaniwala nang malaman nilang ang lalaking kasama at pinatuloy nila noon, isa palang bilyonaryo. Napakagwapo naman itong manugang ko. Nakangiting tura ni Tatay Migs. Bagay na bagay talaga kayo ni Erica Harris. Hindi na ako makapaghintay na magkaroon ako ng apo. Wika ni Elsie. Ma! Nakakahiya. Nahihiyang tugon ni Erica. Ngumiti si Harris. Hindi ko po kayo bibiguin. Maaga palang abala na ang lahat sa paghahanda. Ang simbahan, na puno ng magagarang dekorasyon. Nakatayo si Erica sa harap ng salamin habang inaayos ng kanyang ina ang kanyang belo. Nangingilid ang luha ni Elsie habang nakatingin sa anak. Ang ganda-ganda mo, anak. Ma, huwag kang ganyan, baka maiyak ako eh. Ayoko masira makeup ko. Samantala sa kabilang silid, kinakabahan ngunit masayang-masaya si Harris. Nakatingin ang sarili sa salamin. Pumasok ang kanyang ama't ina. I am happy for you, son. Nakangiting sambit ng ama nitong si Rory. Masaya rin ako, Harris. Anang kanyang inang si Glenn. Nagsimula nang dumating ang mga panauhin sa simbahan, mga kaibigan, pamilya, at ilang mahahalagang personalidad mula sa kumpanya ni Harris. Lahat ay sabik na masaksihan ang pag-iisang dibdib ng dalawa. At sa hudyat ng musikang kasalan, nagsimulang maglakad si Erica patungo sa altar. Nakangiti habang nakatingin kay Harris na naghihintay sa kanya. Habang papalapit si Erica, hindi napigilan ni Harris ang mapaluha. Sa isipan nito, walang halaga ang lahat ng kayamanang meron siya. Dahil ang tunay na yaman ni Harris ay ang babaeng pakakasalan niya. Nung araw na yon, napuno ng kasiyahan at tawanan ang buong simbahan. At pagkalipas ng ilang taon, naging matagumpay si Harris bilang CEO ng kanilang kumpanya. Malaki ang naitulong sa kanya ni Erica, na naging inspirasyon niya. Matapos ang 2 taon nilang pagsasama, isinilang ang kanilang panganay na anak na pinangalanan nila Miguel. Ang kanilang tahanan ay napuno ng saya at pagmamahal. Hindi nagtagal, nasundan si Miguel ng isang baby girl na si Althea, na naging prinsesa ng kanilang pamilya. At doon, sa gitna ng kanilang masayang pamilya, natapos ang isang kwento ng pag-ibig na nagsimula sa isang pagkakataong hindi nila inaasahan. The end. It's shoutout time! Shoutout kina
Yumi Takahara, Nico Atihera, Narasida Moyon, Miss Nariza, Luz Wiminda Calub, Rose Agsaulio, Genevieve Alonso, RJ Mabanan, Clarice Regaldo, Jovel Bakuli, Josie Guadalupe, Jocelyn De Guzman, Joy Hart, Maggie Besas, at Vanessa Tupas. Maraming salamat po sa inyong lahat.